everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Maipanalo kaya natin ang corona ng Miss Eco International? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Eco International tayo ngayon. So lahat tayo excited na para sa coronation night ng Miss Eco International 2025. So kung pag-uusapan natin, kamusta naman ang status natin dito sa Miss Eco International? Masasabi ko, isa tayo sa mga favorite ng organization ng Miss Eco International. Bakit ko nasabi yan? Paano kasi dumating tayo sa punto na title and then first runner-up? Title, then first runner-up. And then ngayon, ang tanong, mag-title na uli kaya tayo? Diba? So yun. So, hindi ko masasabi na, nako, ang Miss Eco International naman ay mahirap manalo dyan. Masasabi ko, isa sa mga favorite talaga niya ang Philippines. Di ba? Kasi dalawang corona, mula nung sumali tayo dito, nag-title kagad tayo. And then dalawang corona, ilang runners-up. Sunod-sunod na runners-up. At kahit sa Miss Eco International, ganun din, di ba? So, masasabi ko na talagang love talaga tayo ng organization na to. Ngayon, ang tanong na lahat ay, masungkit kaya mamaya ni Alexi ang corona ng Miss Eco International. Ayun. So, lahat tayo excited dyan. Si Alexi Brooks ay galing sa Miss Universe Philippines at talaga naman, isa siya sa mga inabangan ng lahat. And then, ngayon, nandito siya sa Eco International. Talaga naman ang suporta ng sambayan ng Pilipino ay 100%. Dahil ngayon ay nangunguna siya sa voting system, di ba? Ang layunan lamang talaga ni Alexi. And then, I'm so happy. Happy ako sa nakikita ko kay Alexi dahil syempre dream come true to nang maipadala ka sa isang international pageant at maganda ang ipinakita ni Alexi laban dito sa Miss Eco International. So marami nagtatanong sa akin, sabing gano'n, Mama Sam, tingin mo ba ano ba ang kulang sa ipinapakita ni Alexi? To be honest, walang kulang. Sobra pa nga. Sa totoo lang. So, ako, masasabi ko, in fairness dun sa team nila, talagang pinagandaan nila ang bawat aspeto ng pageant. And then, nakikita natin na talagang nilalaban naman ni Alexi. Yung mga styling and then yung wardrobe niya na talagang sobrang pasabog. I'm so happy kasi at least, di ba, naipakita ni Alexi na yung laban niya ay hindi niya pinabayaan. Nadudoon talaga na ibinibigay niya 100%. So, yon. Kaya happy ako for her. And sana naging happy din kayo at nakontento kayo sa nakikita ninyo kay Alexi. Tulad nga na sinabi ko, walang kulang, sobra pa. And then number 2, sabing ganon, mananalo ba si Alexi dito? To be honest, kayang manalo ni Alexi. Wala naman duda sa performance ni Alexi dahil ipinakita niyang plakadong performance. At depende na lang yon sa organization kung si Alexi ba ang hinahanap nila bilang Miss Eco International 2025. Magaling ang performance ni Alexi, swimsuit, evening gown, and eco, eco costume, and then nakita naman natin pumasok pa siya sa top 6 sa eco costume, and then dito naman sa sa swimsuit naka top 12 siya, and then sa evening gown hindi ko lang alam pero maganda ang evening gown niya at masasabi ko in fairness naman winner. Di ba? So yun, so kung ako ang mag-i-evaluate sa kanya, winner. Pero, depende yan sa organization. And then, nakita ko din na kung tatanungin mo naman ako about sa kanyang communication skills, Diyos ko naman, wala naman duda. Magaling ang isang Alexi kung paano sumagot. Kaya ang nasasabi ko dito, depende. Depende sa organization kung sa simula pa lang ay
na ano na siya kay Alexi na parang ito ang gusto kong manalo. Kasi guys, sa totoo lang, kahit anong galing ng pambato natin, pero kung hindi naman siya ang hinahanap ng organization, parang bilang maging reyna nila for this year, wala tayong magagawa dyan. Kahit sabihin pa natin nag-perform or ipinakita ni Alexi yung galing, magmumukhang lutong Macau lang ang pageant. Kasi hindi natin naiintindihan na bakit ganon ang galing pero hindi ipinanalo, di ba? So dapat wala tayong expectation. So nandoon na maging happy tayo na ipinapakita ng kandidata natin yung galing, and then depende na yun sa judges, depende sa organization kung si Alexi ang gusto nila. Kung ako ang tatanungin mo, dapat siya ang manalo kasi magaling talaga siya. Pero nandoon ako, ang question ko kasi dito, siya ba ang natitipuhan talaga ng organization? Kasi kaya ako nasasabi yan, doon pa lang sa swimsuit, ang ganda ng performance niya, ang ganda ng katawan ni Alexi, pero hindi nila nilagay sa top 5. So, ibig sabihin, may natitipuhan ang organization o yung judges na ibang kandidata. At doon nga pumasok si United Kingdom kasi siya yung nanalo. Kahit na lang dito sa Miss Eco costume, nakita naman natin na talagang bongga ang mga ganap. Pero hindi nila nakita yung ganda ng costume ni Alexi. Ang nakita nila yung kay Ukraine, o di ba? So parang feeling ko marami silang hinahanap sa isang kandidata at doon sila nakafocus. And then plus nandoon, kung titignan mo din dito sa top model, ang nanalo ay si Mexico. Maganda naman ang pasarela ni Alexi, di ba? Lumaban naman. Sa Eco Top Model ay si Mexico yung nanalo. And then sa evening gown, in fairness sa evening gown ni Alexi, maganda ang evening gown at ang ganda ng presentation niya. Pero ang nagwagi ay si Brazil. So, hindi natin alam. Pero nandoon ako, naniniwala ako na lumalaban ang pambato natin. So, ano ba ang magiging status ngayon ng laban natin dito sa Miss Eco International? Siyempre, nandoon pa rin ako na I hope na sana tayo makapag-uwi ng corona. Andoon pa rin ako na naniniwala ako na kaya ni Alexi once na makarating yan sa top 5. So, ako, nandirito ako sa siguro top 10, 100% makakalusot tayo dyan. And then, kung talagang type nila si Alexi, kaya nilang itungtong yan ng top 5. Sa totoo lang. So, yon. And then, once na makatungtong si Alexi sa top 5, tapos ang laban. Dahil alam naman natin na magaling si Alexi mag-defend pagdating sa kanyang Q&A. Kaya, I'm so excited for her. So, medyo interesting to kasi parang ang question mo dyan ngayon ay si Alexi nga ba ang napupusuan nilang manalo? Pero guys, no matter what happened, walang mali kay Alexi sa laban niya dito sa Miss Eco International. So yun lang yung gusto kong ipahatid sa inyo. Sa lahat ng pinakita ni Alexi ay talagang ibinigay niya ang 120% performance. Ang lahat ng magagawa niya at kaya niya. At in fairness naman, salute ako kay Alexi at sa team niya dahil talaga napaghandaan nila ng bonggang-bongga. So, depende na lang yan sa organization. Ang kalaban natin dito, yung org at saka yung judges. Kasi parang kay Michelle D lang yan. So, ginawa yung lahat hanggang top 10 lang. Bakit ko nasabi? Kasi may hinahanap nga ang organization na gusto nila na hindi lang to, dapat magaling ka sa pasarela, dapat magaling ka sa Q&A. You have to accept na ang organization ngayon, ang hinahanap nila ay yung prototype na gusto nila para sa kanilang pageant. Kaya nga ako sa Miss Universe, gusto ko si Win-Win, pero wala naman akong kumbaga parang kung mananalo, di good. Pero kung hindi,
wala akong magagawa, di ba? Kasi ganun talaga eh. Iba talaga ngayon yung pageant at dapat yun yung maintindihan natin. Ang bawat organization, meron silang gusto, meron silang etong ano ko. Kaya nga dapat hindi na lang sila nagpapapageant. Pumili na lang sila ng mga girls na gusto nilang maging title. Anyway, so I'm still hoping pa din. Hindi naman nawawala yung pag-asa ko dahil alam ko ang isang Alexi Brooks ay lumalaban sa laban na to. Malakas na yung laban natin sa totoo lang. Pero sa ngayon ang nakikita ko, parang malapit ang corona. So, eto ha, parang nakikita ko. Syempre, i-include na natin si Philippines. Kasi, syempre, tulad nga na sinabi ko, yung mga evaluation natin kay Alexi, nakita naman natin na lumaban, nakita naman natin yung mga ganap niya, nakita naman natin kung paano niya talaga ipinakita yung galing niya. So, wala naman akong problema doon sa mga nakita ko. Kaya, isa si Alexi sa mga masasabi ko pwedeng makapag-uwi ng corona. And then, kumpiyansa ako sa Q&A. But for now, I think top 10, malinaw tayo. And then, I hope na sana maitungtong pa ni Alexi ang laban niya hanggang top 5. And then, let's see. Once na makahawak yan ng microphone, tapos ang laban. Diba? Kaya lang kasi nandoon ako sa part na ang ano ko, baka mamaya alam kasi nila yung galing ni Alexi tapos may gusto silang ipanalo. So, hindi na nila paaabutin sa top 5 yan. Ganon. Ganon yung mga iniisip ko dyan. Kasi sa totoo lang, kung ako mismo, parang ay kay Alexi yan. Mananalo dyan si Alexi. Kaya lang, kasi yung organization, napapansin ko, parang sa mga top winner na galing sa kanila, hindi nila pinipili si Miss Philippines. Maaaring dito sa coronation night piliin nila, di ba? So yon. So ayun, basta sa akin si Alexi ang isa sa mga nakikita kong pwedeng manalo. And then number 2 si Venezuela. In fairness kay Venezuela, lagi siyang pasok sa round ng mga category na nakakarating talaga siya na hanggang sa last choices, di ba? So, katulad na lang ng Miss Iko dress. So, nakarating pa siya sa next round. Oo. And then, nakikita ko din si United Kingdom. Medyo si United Kingdom talaga ang isa sa mga nakikita ko pwedeng manalo ngayon. In fairness naman sa kandidata nila. And then, Indonesia. Maaari din pumasok sa top 5 si Indonesia. In fairness sa pambato ng Indonesia, ha? Maganda. So, nakikita ko din si tawag dito, si Ukraine. Oho, si Ukraine, isa din yan. Pero walang back-to-back eh. So, parang feeling ko hindi nagba-back-to-back ang Miss Eco International. Kaya, tignan natin. Pero, sila USA. Si USA, malakas din si USA. Paraguay, magaling din yung Paraguay, di ba? Si, ano pa ba? Parang yun lang yung mga napapansin ko. Pero depende yan mamaya sa laro. Basta naniniwala din ako kaya din makalusot ni Thailand, Indonesia, Philippines. Silang tatlo sa Asia na masasabi ko, oy, in fairness ang lakas nung laban nila. But sa kanilang tatlo, syempre, mas naniniwala ko malakas ang laban ni Alexi. So, supportahan na lang natin at ipag-pray natin si Alexi para sa laban niya dito sa Miss Eco International. And then, tignan natin kung ano ang magiging resulta ng pageant na to. Pero guys, isa lang ang paalala ko sa inyo. Don't expect too much. Much better na wala kayong expectation para ma-surprise kayo. Malay ninyo, di ba? Sa atin pala ang corona, everybody's happy, di ba? So, good luck kay Alexi. And then, of course, keep praying and support kay Alexi Brooks sa laban niya dito sa Miss Eco International 2025. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, makukuha kaya natin ang corona? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.